Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe nga ba ang mga kaganapan? Umiingay ngayon ng usapin matapos kumalat ang ulat na ilang hukom umano ang tumanggap ng suhol na inuugnay sa pangalan ni dating Senate President Tito Sotto. Ayon sa mga lumalabas na pahayag, kinagwestiyon ng ilang sektor kung may naganap bang irregularidad sa ilang desisyon ng korte na sinasabing posibleng naiimpluwensyahan. Dahil dito, umusbong ang matinding panawagan mula sa publiko at mga watchdog groups na busisiin ng naturang aligasyon. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa mga kinauukulan, marami na ang naghihintay kung ano ang magiging hakbang ng mga otoridad upang linawin ang usapin at mapanagot ang sinumang posibleng sangkot. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang ilang opisyal ng hudikatura na bukas sila sa anumang pagdinig at handang makipagtulungan upang maipakita na nananatiling malinaw ang integridad ng sistema ng korte. Ayon sa kanila, mahalagang may tuwid ang anumang maling haka-haka upang hindi maapektuhan ang tiwala ng publiko. Sa ngayon, iniulat na nagsimula ng magsagawa ng preliminary inquiry ang Korte Suprema upang alamin kung may dapat bang formal na investigasyon. Habang nagpapatuloy ang pagbusisi, nananawagan ng publiko ng transparency at mabilis na pagkilos upang tuluyang malinawan ang mga aligasyon sa likod ng kontrobersiyang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang... wala tayong Vox Populi. Wala, mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka... nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan? Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ba? Sila yung... Introducing the all-new Jollibee app. Mas madali nang mag-order ng Imbestigasyon ganito. Yan. Sige. Sige, ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Titingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. Totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa... Ano tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin... DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority.
May Paano kang kapangyarihan. independent? Ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang... Ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo ito. Wala Ipatawag ba sa kaming inyo. karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento itong halo-halo na Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alang namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, Alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliver mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ko ba? Please, lend Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda Oho. umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talagang Pagkatapos umalis. sasagot Opo. siya sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Oho. Kasi yun ang kailangan Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon. Doon makikita Yan, oho. kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang Pero, yun ay bunga ng Debate. Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Di inarap ko naman silang lahat Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. Lahat. Di ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako, oho. Nandun na yun Oho. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oho. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay, oho. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging Luma pala presidente na. pa naman. Oho. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Oho. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Oho.
mandatory continuing legal education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga batas, bagong batas, May oo. nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend. jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Eh, ano nga pa buo yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, Aha. kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent Kailangan- director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Oo, siya ba yung may-ari? Siya ba yung may-ari? Ano ang role at saka katangian niya? Aha. Oo. Una, wala kang financial interest dyan Sa kumpanya. sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang ano, gano'n. Pero sa may sweldo yan, Sen. Eh, siguro yung ano lang, pamasahe mo lang. Oo. Tapos, wala kang pagmimayari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga Wala shareholders. kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng Parang department. tagabantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka na, ho. merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oo. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Opo, O oo. maring... May kakayahan naman. May Ano bang kaalaman. requirements na ganyan? Opo. Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... So, pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Pwede, oo. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang Yan, pinakamalaking opo. bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay, okay. Ako yung naglalagay ng pera. Oh. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Mag-deposito. Mag-deposito ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Dahil lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yun? Bakit pinipilit nila, May ang kinukunik-kunik asawa lang eh. ni Senator Marcoleta, direktor. Oo. Etong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Oo. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya eh. Eh, ganito. Merong ganyan yan. So, binura yung ganyan. yung salitang Meron independent. siyang controlling ano dyan. Saka naman nakakitang maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin niyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Oo. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses no. Kahit pa presidente ka na. Kaya ko lang IDP. nasasabi, tingnan mo lahat pwede nilang ipukol sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Alam ba lahat ng nakikinig ngayon? Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang ng kaluluwa? Pinakamalaking isda. Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sinasabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilihis hanggang sa nahinto na nga eh. Pinakamabuti yan magpa-hospital po sila. Ha? Kasi wala na kayo kailangan puntahan o lapitan. Meron na po kasing zero balance billing. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng mga Kita niyo na, panoorin niyo po ang kampanya ng DOH tungkol dito.
Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, ako magpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio. Sa bawat sulok ng bansa, may isang produktong naging kaagapay ng mga Pilipino pagdating Riyas. Ayan. Ayan, kasama. Oo. Hindi siya nagwala. At humating Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at So, pinalabas. paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng Si ICI? Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Oo. Kasi, hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Oo. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Ano? Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganun, walang patutsadahan na ganyan. Ayun. So kung ito pala yung naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling Oo nga, no? Informasyon. informasyon. Oo. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya, ang sabi nga namin ni Jensen kahapon, mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag nga ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Gusto totoo. Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan, di ba? kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. At ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga Ayun na nga Kasi po, Sen. bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Una bes. Baliho yun. Parang Kailangan ganun din. malaman natin gaano ang isiningit, sino nagpasingit, paano in-implement. O di, negative. Yes po. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use, these are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa. Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo, May masamang lahat kayo, meron kayong insertion. So meron na kagad ibang pakahulugan yun negatibo na yun Totoo. O kaya nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga at kasama saka, sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Gumalaw yumugyug Pagkatapos, Intensity 8 ata yung pagyugyug. pagkatapos hindi, 7.5. 7.5 lang mo ba? Ngayon, bakit nung ikaw sinabihan nung dating Yusek, meron kang 500 for now. Yes. Iunahin na natin kasi insertion ito, NEP pa lang no, sabi niya. Ibig sabihin, pag tumanggi ka, Ay, bawal nga yun. Bawal yun. Oho. tatanggi ka ba kung hindi bawal?
Ay, hindi ho. Oh, Wala namang masama eh. Binibigyan ka ng matamis na ganito. Ay, bawal sa iyo eh. No. Diabetic ako. Bawal ako dyan. Oh, pero kung wala ka naman diabetes. Ay, masarap yan. Ice cream ito. Gusto ko Napakasarap yan. ng ice cream, di ba? Opo. Gusto ko yan. Dagdagan mo pa yan. Dagdagan Yan. mo. So, pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Hindi ka ako mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Oo. Paliwanag ba? Kung mali yan, mali. Itinatama mo. Sabi mo, hindi, that's only regular part. Sabi ng isa, hindi, negative. You are sending mixed signals to the public. Yan, tama po. Babanat naman yung isa sa Twitter. Oo. Ang ingay ka niyan. Ang ingay niyan. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Oo. Ang gusto ko harapan. Yun ang palagi ko, yun ang tuntunin natin eh. Harapan. Oo. Ba't ka nagsenador nga mo humarap? Di ba? Oo. Pero sa totoo lang talaga, Sen, sa reglamento talaga, ako pagkakalam ko, wala naman talaga masama sa insertion eh. Di ba? Maging sa paliwanag na dating Senate President, matagal din senador, Franklin Delon. Kung wala ngang masama, ba't ka nagsalita ng ganon? Almost all senators had insertions. Ba't ka nagsimula doon? May At insinuation titingnan agad na natin, masama bubusisiin natin. Oo. Kung sino, kung bakit yan ay pinayagan. Oo. O, doon sa simula pa lang ano na eh. May mali na doon eh. Karga na. Oo. O, para bang gusto mong palitawin, moral crusader ka eh. Para bang gusto mong ipakita sa tao, you have the sense of moral uprightness. Parang ako lang ang malinis. Parang ikaw eh, Oo. parang ano ka eh. Ako lang ang wala niyan. Ako lang ang pwedeng sumita. Parang ganun ang Oo, dating. parang si Nelson eh, siya ang pinaka-righteous. Oo. Tayong dalawa rito eh, ano? Leftist. Kaya, Wala naman ganun, ano? Wala namang masama. Bakit walang masama? ayan. Yun ang sinasabi natin. Diyan nga lumabas yan eh. Oo. Hindi ba? Kinuwenta ko na nga yan. Meron kayong allocable, meron kayong leadership, meron kayong unprogram. Pagkatapos yung difference between the NEP and the GAA, 1 trillion pesos. Kung hindi masama yan, bakit nagkaganyan ang flood control? No, nag-away-away sila eh. Alam nila kasi sobra yun sa budget. Nako. 1 trillion 2025. Doon pa lamang sa DPWH. Mabigat po yun, Sen. Magkano yung 1 trillion, ilang porsyento sa national budget na 6.325 trillion? Doon nga po sa computation natin, halos 1/4, ano? Ng Di ba? ating pambansang budget. 15%. Opo. DPWH pa lang. Oo. Ngayon pala, Sen, lumilitaw, nasa sa budget, ay, Women make it happen. Betadine. Itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba sa tao. DPWH lang. yun na nga Ano po. ba yung kwenta ko? Away sila eh. Alam nila kasi sobra yun sa budget. Nako. 1 trillion 2025. Doon pa lamang sa DPWH. Mabigat po yun, Sen. Magkano yung 1 trillion, ilang porsyento sa national budget na 6.325 trillion? Doon nga po sa computation natin, halos 1/4, ano? Ng Di ba? ating pambansang budget. 15%. Opo. DPWH pa lang. Oo. Ngayon pala, Sen, lumilitaw, sa budget, ayaw ko kung nandun kayo, sa budget deliberation, meron din palang mga ghost projects sa DA, sa Department of Health, at saka DOH. Ang sinabi ko nga sa iyo, itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba sa tao, DPWH lang. Yun na nga Ano po. ba yung kwenta ko? 30% ng ating kabangbayan na uuwi sa korupsyon. 30%, ikatlong bahagi. Kaya nga utang na tayo ng utang eh. Nako. Isip-isipin mo. Next year, ano yung budget natin? 6.7 trillion. Magkano ang projected revenue? Nelson, ikaw ba magbabudget ka 6.7 trillion next year, 2026? Ang projected revenue mo, 5
5 trillion. Oh, Hindi, kapos. kulang ka ng 1 trilyon. Utang ka. 1.7 trillion. Utang ka talaga. Oh, ilan yon, di ba? Opo. Katakot-takot na utang. Speak of tungkol pala dyan, Nelson, kayo ng umaga kasi may nabalita tayo at ginamit natin yung balita tungkol doon sa pagdinig ng humaharap sa budget hearing ang DND na tinatanong ng Senador Sherwin Gatchalian na tungkol doon sa pondo na nilaan sa mga barracks. Yung TICAS. Yung TICAS. Program. Yes, naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of 15 billion pesos military growth project from 2023 to 2025. These accusations are completely false, irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o DPWH, while the AFP identifies and prioritizes project-based